Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Marco, 59 anyos at taga Bulacan. Nais ko sanang ibahagi ang kwento ng aking pamilya. Meron kaming 3 anak ng asawa kong si Rebecca. Ang panganay namin na si Carol, pangalawang si Mia, at bunso na si Jonel. Masarap magkaroon ng mga anak, pero isang malaking tungkulin ang maging magulang. Marami kaming pagsubok na pinagdaanan ni Rebecca. Isa na siguro yung pinansyal na aspeto. Isa lamang akong security guard noon sa isang malaking mall. Maayos naman ang pasweldo sa amin, pero hindi ito sapat para sa mga pangangailangan ng pamilya ko. Madalas akong kapos sa aking sweldo. Bukod doon, pangarap namin ang asawa ko na makapagpundar ng bahay at lupa. Kaya mula sa pagiging security guard ay nakipagsapalaran ako sa ibang bansa. 1 taon ko ring nilakad ang pag-alis ko ng Pilipinas. At nang makarating ako sa Dubai bilang security personnel din, nagsikap talaga ako at nagtipid ng husto para makaipon ng pera. Sa kabilang banda, hindi naman ako naging maramot sa mga anak namin. Kung ano ang gusto nila, ay pilit kong ibinibigay. Kasi yun na lang ang naisip kong paraan para makabawi sa kanila dahil wala ako sa kanilang tabi. Anong oras na ba sa Pinas? Ah, 8 pa lang. Pwede pa akong tumawag. Tawagan ko muna sila doon ngayon. Saan na ba yung cellphone ko? Ay, ito. Dial ko muna. Hello, Pa? Hello anak, kumusta na kayo dyan? Ayos lang naman po. Anong ginagawa mo anak? Busy ka ba? Baka nakakaabala ako sa inyo ha? Hindi naman po. Katatapos ko lang maglinis ng kuko at maglagay ng cuticle. Tingnan nyo, ang ganda, di ba? Oo nga ano. Ang ganda nga. Pa, Ano yun anak? ano po may sasabihin po sana ako pero huwag kayo magagalit ha. Eh, depende kung ano yun. Ano ba yun? Sige na pa, mangako kayo. O sige. Ano ba yun? May tour po kami sa klase namin sa susunod na buwan. Sasama po ako kasi required daw po sabi ng professor namin eh. Magkano nga yan? 5,000 po. Ang mahal naman. Ay, pa, mura na nga po yun eh kasi kasama na po dyan lahat. Yung tutuluyan, pagkain, transportation, at saka 3 araw din naman po kami dun pa. Sigurado ka bang para sa eskwelahan yan? Baka mamaya magbabakasyon lang kayo, ha? Pa naman, ba't naman po ako magsisinungaling? O sige, isasama ko na yan sa susunod kong padala. Ano pa? Tapos po, pa, bale Ano? magpapabili po sana ako ng bagong cellphone eh. Nako, sinasabi ko na nga ba eh. Ako Carol di ba kabibili ko lang ng cellphone mo nung 1 taon. Oo nga ho pero... Wag mo sabihin na nasira na yun. Magkano rin yun? Kamahal-mahal kaya nun? Pa, hindi naman po nasira. Gamit ko nga ngayon habang kausap kayo sa video call eh. Kaso nga po, may bago na ho kasing labas na model. Mas gusto
Ganun nga yung cellphone ng kaklase ko eh. Naku anak. Hindi naman porke ganun ang gamit nila gagayahin mo na rin. Lalo sabi mo ayos pa naman yung cellphone mo. Hindi naman tayo mayaman anak. Hindi pwede sa atin yung magpalit ng cellphone. Nakala mo nagpapalit ka lang ng damit. Sige na pa, kinalingan ko naman po sa school eh. Mataas naman yung grado ko, nakita nyo naman, di ba? Sige kayo, magtatampo ako. Carol, kung maayos pa naman yung cellphone mo. Ay, baka naman. sige ho, wag na lang. Yaan nyo na. Di bale na lang. Alam ko naman kailangan ko pang maka-accomplish ng malaking bagay bago nyo ako mapagbigyan. Kaya ayos lang ho, wag na lang. Sige na, sige na. Nagdrama ka pa. Payag na ako, basta huli mo na yon ha? Hindi ka na muna magpapabili ng bagong gadget. Kasi may iba pa tayong mga gastusin. Carol, kanina mo pa kausap ang papa mo. Ako naman. Ay, sige po, ma. Pa, kausapin daw po kayo ni mama ha? Sige anak. Marco, Love. pwede bang humingi ng pabor? Ano yan? Pwede bang sa susunod na padala mo dagdagan mo naman ng 10,000? Ha? 10,000? Bakit? Marami kasi tayong bayarin. Utang natin kay Ninang Cecil. Isang hulog lang naman yun. Tapos yung monthly ng bahay at lupa. Saka plano ko sanang bumili ng bagong TV. Yung malaki-laki. Bakit? Ano nangyari sa TV natin dyan? Wala naman. Pero naliliitan kasi ako Ilalagay ko na lang yun sa kwarto natin para mas malaki na yung sa sala. Pwede bang ipagpaliban mo na lang muna yung pagbili ng bagong TV? Bakit naman? Wala ka bang pera? Nagpapabili kasi ng bagong cellphone yung panganay mo. Tapos may bayarin din daw siya sa tour nila. Papatak din ng mga 5,000 yun. Hindi ko pa alam kung magkano yung cellphone. Tapos bagong labas yung gusto. Tsak na mga 50,000 o higit pa yun. Ay, ano ba naman kayo? Dapat nga nagtitipid tayo Tsaka teka, Rebecca, kasasabi mo lang ng mga kailangan nating bayaran Tapos magpapasabay pa kayo ng kung ano-ano? Ano pa pala ang rason ng pangingibang bansa mo kung titipirin mo rin kami ng mga anak mo rito? Di ba bago ka umalis nun nangako ka sa amin na gagawin mo lahat? Para mabigyan kami ng maayos at komportableng buhay? Ito na yun. Ito na yung paraan para maramdaman namin yung maayos at komportableng buhay. Oo nga, pero... sige. Sa susunod na lang napadala ko. Pero huli na muna yon Lalo marami rin talaga tayong kailangang unahin na bayaran. Sana maintindihan nyo dahil hindi ko naman pinupulot ang pera dito sa ibang bansa. Alam ko namang hindi pinupulot ang pera, Marco. Di mo naman kailangan ipamukha sa akin yan. Pero alam ko na alam mo rin na hindi madali ang buhay dito sa Pilipinas. Habang tumatagal, tumataas ang mga bilihin. Lumalaki ang mga bata, dumarami ang mga gastusin. Saka parang yan lang magre-reklamo ka na. Hindi mo ba naisip na pampalubag loob mo na yan sa akin? Dahil ako na halos lahat ang nag-aasikaso sa bahay natin at sa mga bata. Para na akong single mother niyan kahit may asawa naman ako. Rebecca, huwag ka naman sana magalit sa akin Hindi ako galit sa'yo. Naiinis ako. Pagod ako maghapon sa bahay natin. Pati pag-aalaga sa mga anak natin, nakakapagod na rin. Hindi sa nagre-reklamo ako, ha? Pero kung andito ka lang sana, kahit paano matutulungan mo ako. Kaya ba kanina wala ka pa sa mood? Ni hindi mo man lang ako muna kinumusta. Pasensya ka na. Pagod lang ako. Hindi naman sa ayaw kitang kausap, pero gusto ko na kasing magpahinga. Basta, yun na yung usapan natin, ha? Sige na, may mga gagawin pa ako. Sige. Ay, pa, ako rin po babay na. May mga assignment pa pala ako. Ha? Sige po, good night. Bababa ko na tong tawag pa. Bukas na lang po ulit. Bye, Teka. love you. Pambihira naman buhay to. Kaya nga ako tumawag sa kanila para gumaan ang loob ko. Tapos ngayon parang lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Wala man lang silang interes alamin yung kalagayan ko dito. Papahinga na nga lang muna ako. Total, abala naman masyado ang pamilya ko.
unang beses kong sinabi kay Rebecca ang plano kong mangibang bansa, tutol talaga siya. Ayaw niyang umalis ako dahil siya na lamang ang maiiwan sa mga anak namin. Nakakapagod daw mag-alaga ng mga bata, lalo't makukulit din ang aming mga anak. Ngunit katwiran ko, pare-pareho kaming pupulutin sa kangkungan kung palalagpasin ko ang oportunidad na magkaroon ng mas magandang trabaho. Kaya wala na ring nagawa si Rebecca kundi payagan akong umalis. Maayos naman kami noong mga unang buwan. Hindi kami araw-araw nakakapag-usap gawa ng pagiging abala ko sa trabaho. Pero panay ang palitan namin ng mga litrato at video. Ipinapakita ko sa kanila ang mga lugar na napupuntahan ko. At palagi namang ibinabalita sa akin ni Rebecca ang kalagayan ng mga anak namin. Kaso kalaunan ay naging malamig ang pakikitungo sa akin ng asawa ko. Madalas wala siya sa mood kausap o di kaya tungkol lamang sa mga gastusin namin sa bahay ang binabanggit niya sa akin. Siyempre bilang padre di pamilya, ang nasa utak ko noon ay magtrabaho lamang ng husto at lalo pang magtipid para may pambayad at panggastos kami. Busy ba sila? Bakit ang tagal naman nilang sagutin ang tawag ko? Teka, chat nga ako ulit dun sa... Oh, Hello, Marco? hello, Rebecca. Sorry, medyo natagalan akong sagutin tong tawag mo. Umiyak na naman kasi si Jonel. Nagwawala, kaya pinatahan ko pa. Oh, bakit? Ano nangyari? Binatukan ni Mia, tapos gumanti rin ng batok sa ate. Di rin patalo yung isa, kaya ayun. Nauwi sa suntukan at sipaan. Pero bakit siya binatukan ni Mia? Ano pa nga ba di nag-aasaran sila. Tungkol nga sa iyo nakakatawa. Tungkol sa akin? Paano tungkol sa akin? Napikon daw si Mia dahil panay sabi si Jonel na hindi ka na raw uuwi rito sa bahay natin. Kasi hindi mo na raw kami mahal. Dumipensa naman si Mia na hindi daw totoo yun. Nauuwi ka rin daw, ganun. Teka, bakit bigla naman akong nasama sa mga asaran nila? Siyempre. Ang tagal na rin kasi ng huli mong uwi, Marco. Hinahanap ka na ng mga anak natin. Maliit pa sila nung umalis ka, malalaki na sila ngayon. Yung panganay nga natin, 20 anyos na. Hanggang kailan mo ba planong magtrabaho dyan? Pasensya ka na. Alam mo naman na natatakot akong umuwi dyan ng walang wala, diba? Kaya nga hanggat kaya ko pa magtrabaho, gagawin ko. Paano walang wala? May bahay naman tayo at lupa. Hindi pa nga lang tapos yung paghuhulog natin, pero malapit na rin naman matapos yun. Ilang taon na lang ang natitira. Oo nga. Pero saan naman natin kukunin ng pera para sa natitirang hulugan natin? Sa ipon ko? Baka hindi natin kayanin. Saka hindi pa graduate sa kolehiyo si Carol. Darating ang araw, sina Jonel at Mia naman magkukolehiyo din. Kaya siguradong mabilis na mauubos ang ipon ko. Bakit kaya hindi natin subukang magnegosyo? Pwede naman yun para meron pa rin kita na pumapasok sa atin. Ano namang negosyo ang itatayo natin? Marami namang pwede. Kaya lang? Ano? Love, alam mo naman na hindi ako magaling sa negosyo, di ba? Kaya nga pinili ko mga ibang bansa na lang Natatakot ako na baka walang patunguhan yung kapital natin. Masasayang lang. Siyempre magtutulungan naman tayo. Hindi mo naman mag-isa gagawin ng lahat. Natatakot ka rin naman na pumasok sa ganyan. Lalo sabi mo, mas maraming negosyo ang nalulugi kaysa sa umaasenso ngayon, di ba? Halimbawa, dyan pa lang kamo sa lugar natin. May mga nagbubukas ng bagong tindahan. Pero makaraan lang ang ilang buwan sarado na. Oo, pero iba naman sila, iba tayo. Baka naman swertehin tayo, di ba? Kung lahat matatakot sa pagnenegosyo, edi sana walang nangyari sa mga tao. Pero marami din namang maliliit na negosyo ang nagtagumpay. Swertihan nga lang kasi yan.
Kaya sige na, Marco. Subukan na lang natin. Alam mo naman na hindi ako naniniwala sa swerte, Rebecca. Para sa akin malaking kalokohan ang bagay na yun. Mas naniniwala pa nga ako sa sipag, sa talino, sa diskarte at saka sa tiyempo. Yung tamang tiyempo. Kasama na rin yun. At yun ang mahina ako. Hindi ko gamay ang magpatakbo ng negosyo. Masipag ako, matalino, madiskarte sa pagtatrabaho. Ibang usapan na yung negosyo. Ay, nako, Marco. Puro ko naman ganyan eh. Ayaw mo lang talagang umuwi rito sa atin para magkasama-sama na tayo ng pamilya natin. Anong ayaw Siyempre gusto ko. Kaya lang kasi, Gusto raw pero ang dami mong palusot. Saka hanggang kailan mo babalak magtrabaho dyan, ha? Rebecca, Tagal-tagal mo na dyan eh. siguro hanggat kaya ko. Hanggat kaya mo. Hanggang uugod-ugod ka na, ganon. Hindi naman sa ganun. Nako, malapit na tuloy akong maniwala sa bunso natin na hindi mo talaga kami mahal. Ano? Saan naman ang galing yan? Yun ang lumalabas eh. Dami mo kasing dahilan. Panay ka pa kontra kapag binabanggit ko na umuwi ka na rito para makasama ka na namin. Nakakasama ka na ng loob eh. Pasensya na, Rebecca. Ano bang magagawa ng pasensya mo? Ilang taon mo na rin na sinasabi yan. Siguro, kaya ayaw mo umuwi rito kasi may pamilya ka na dyan. Ano bang sinasabi mo, Rebecca? Baka lang naman. Di mo kasi maiwan-iwan yung lugar na yan eh. Kahit pagbabakasyon mo rito bihira mo na lang din ginagawa. Diyos ko naman, Rebecca. Nagtatrabaho ako na maayos dito. Hindi na nga ako nagpapahinga tapos ganyan pa iisipin mo sa akin. Kasi takot na takot kang tumigil sa pagiging OFW. Malay ko ba kung may kalokohan ka na pala dyan? Wala akong babae o ibang pamilya dito, Rebecca. Bakit ba kasi ayaw mong umuwi dito? Gusto ko lang naman makatipid. Hindi rin biro ang halaga na gagastusin kong pamasahe pa uwi dyan sa atin. Alam mo naman yun, di ba? Hindi pa nga kasama doon yung mga gasto sa ilang linggong pananatili ko dyan. Hindi mo ako masisisi kung bakit nangihinayang ako, Rebecca. Alam ko naman na pera lang yan. Babalik din yan. Pero baka nakakalimutan mo, marami rin kayong hinihingi ng mga anak natin. Kaya nga bago pa ako makaipon para makapagbakasyon, naubos na kakapadala ko sa inyo. Ngayon sinusumbatan mo na kami. Ganun ba yon? Hindi naman sa ganun. Pangunawa lang ang hinihingi ko. Paano nga kita uunawain? Paano naman gagawin yun ng mga anak mo Hindi ka naman nag-e-effort. Ang lagay puro pera na lang ang pantapat mo sa amin. Oo, marami kaming pinapabili sa'yo. Pero hindi ibig sabihin nun hanggang dun lang ang papel mo bilang asawa sa akin at ama sa mga anak mo. Baka isang araw magulat ka na lang na malayo na talaga ang loob ng mga anak mo sa'yo. Ewan ko na lang kung hindi mo pa rin maisipang mag-resign dyan pag nangyari yun. Tony, akala ko pag humingi ako ng pasensya at tinanggap yun ni Rebecca, ay absuelto na ako sa mga kasalanan at pagkukulang ko sa pamilya namin. Pero hindi pa rin pala. Habang tumatagal, tila lalong lumalayo ang loob sa akin ng pamilya ko. Alam ko na malaki ang pangangailangan sa akin ng aming mga anak bilang tatay nila. Subalit mas pinahahalagahan ko ang pera noong mga panahon na yun. Desidido akong matupad agad ang mga pangarap namin. Marami akong tiniis na hirap, pagod at pangungulila ng mag-isa. At umasa ako na maiintindihan yon ng aking pamilya. Alam ko na kasalanan ko kung bakit tila nawala ng amor sa akin ng asawa ko. Dahil nung unang taon ko sa ibang bansa, madalang lamang akong tumawag sa kanila. Kung makatawag man ako, saglit lang. Hindi ko na rin masyadong nakakausap noon si Rebecca dahil sa sobrang pagod. Tony, alam ko na maraming OFW ang makakaunawa sa akin. Meron talagang magiging epekto ang malayong distansya sa pagitan ng bawat miyembro ng pamilya. Tony,
Sa tuwing matatapos ang kontrata ko, ay nagre-renew ako agad hanggang sa hindi ko na lamang namalayan na napakatagal na panahon na ang lumipas na malayo ako sa aking pamilya. Hindi ko na nasaksihan ang paglaki ng mga anak namin at marami akong hindi nakitang mahalagang okasyon sa buhay nila. Sabi ko sa sarili ko noon, siguro naman ay mapapatawad ako ng mga anak ko kapag nakita nila ang bunga ng aking paghihirap. Pero nagkamali ako, Tony. Naging swail at rebelde ang panganay naming anak na si Carol. Nagsumbong sa akin si Rebecca na meron daw itong nobyo na higit 10 taon ang tanda sa kanya. At ang masaklap nito, madalas na raw natutulog si Carol sa tirahan ng lalaki. Ang dahilan ni Carol, hindi na raw niya matagalan ang ugali ng kanyang ina, ganun din ang kanyang mga kapatid. 20 anyos lang noon ang panganay ko, Tony. Kaya masakit sa akin na malaman na ibinabahay na siya ng kung sino. Kaya naman gumawa ako ng paraan para makauwi ng Pilipinas. Hindi na kasi makontrol ni Rebecca si Carol. Kaya bago pa may mangyaring hindi maganda sa anak ko, ako na mismo ang gagawa ng paraan para magtino siya. Oh, Rebecca, nandiyan ka na pala. Marco, bakit nagbibihis ka? Ito kararating lang natin halos galing airport. Saan pa ba? Pupuntahan natin yung anak mo tsaka yung lintik ng boyfriend. Ano, nakuha mo ba yung address? Ha? Ito. Ito, nakuha ko. Ay, mabuti naman. Sige na, Rebecca, magbihis ka na rin. Samahan mo akong bawiin si Carol. Dito na ho ba yun, Manong? Oo, dyan na ho yun sa may eskinita. Dumaan kayo tapos may paupan kayo makikita dyan sa loob. Magtanong na lang ho kayo doon. Sige ho. Ito hong bayad. Salamat ho. Tara, Rebecca. Puntahan natin ang anak mo. Marco, huminahon ka lang. Paano ako hihinahon? Iniisip ko palang nakasama ng lalaking yung si Carol Nanggagalaiti na ako. Ang bata-bata pa ng anak natin. Hindi pa nga siya nakakatapos sa kolehiyo tapos nakikisama na siya sa taong yon. Saka paano tayo makakasiguro na wala pang asawa yung Henry na yon? Sige nga. Mamaya ginawa niya na kabit yung anak natin. Ako! Huwag ka pa rin mag-eskandalo. Nakakahiya. Kung may dapat mang mahiya rito, hindi ako. Kundi yung lalaki yon. Bilis, halika na. Dalian mo na maglakad para magkaharap-harap na tayo. Ito na nga Ano ba numero ng bahay? 72B. Yun. Yun ba yun? Oo, ata. Nasa tamang kanto naman tayo Sige. Kakatukin ko na, ha? Hoy! Carol! Carol, lumabas ka dyan! Carol! Carol! Hoy! Papa! Halika nga ditong babae ka! Halika dito! Ha? Iwan niyo ako! Carol naman! Aray, braso ko pa! Halika dito! Bakit po ba kayo nandito? Ano ba ginawa ko, ha? Nagtatanong ka pa? Bakit ka ba nakikisama sa lalaking yun, ha? Hindi mo naman asawa yun, ha? Mas gusto kong kasama si Henry! Mas gusto mo kasama kung sino-sinong lalaki kesa sa amin na sarili mo pamilya? Mas masaya ako kapag kasama ko siya! Mas malaya ako! Mas naiintindihan niya ako kaysa sa inyo ni Mama! Ano ka mo? Tsaka paano hindi ko pipiliin si Henry? Ang hirap niyong kasama! Si Mama, palagi na lang galit kahit maliit na bagay lang. Puro paninigaw at pananakit lang ang alam gawin. Anong sabi mo? Hindi totoo yan, ha? At kayo naman pa, nasa malayo kayo. May sariling mundo ka na sa ibang bansa. Kakagulat ka nandito kayo sa Pilipinas Alam mo naman kung bakit ako nasa malayo, di ba? Nagtatrabaho ako para sa pamilya natin. Para maibigay ko ang pangangailangan ninyo. Yung mga gusto ninyo. Baka akala mo nagpapasarap lang ako dun sa ibang bansa, ha?
Pues nagkakamali ka. Ano pa, nagpunta kayo rito para manumbat? Carol, hindi naman sa ganon. Basta para sa akin, mas gusto kong kasama si Henry kasi hindi niya ako iniiwan. Hindi rin niya ako pinagagalitan at pinag-aalala sa mga pasaway kong kapatid na para bang ako na yung nanay sa pamamahay. Carol! Carol, kung may sama ka ng loob sa amin ng papa mo, mali na hanapin mo sa ibang tao yung ganyang mga bagay. Pwede mo namang sabihin sa amin para mapag-usapan. Paano ko nga ho sasabihin sa inyo? Eh, lagi na lang kayong nakaangil. Ewan ko, pero parang sa akin yung binubuhos yung stress nyo sa mga kapatid ko. Pati na sa hindi pag-uwi ni Papa kaya nakakasawa na, Ma. Pagod na nga ako sa eskwelahan. Pagod pa rin yung dadatnan ko sa bahay natin. Kaya nga parang ayoko nung umuwi. Ang gusto ko yung mauuwian na tahimik. Napayapa kaya hinahanap ko yun sa iba. Buti na lang nakilala ko si Henry. Siya yung pamuno ng mga pagkukulang niya sa akin. Anak, naririnig mo ba yung sarili mo? Paano mo nasasabi yan? Sa lagay, pinagpalit mo na kami sa ibang tao. Tsaka Carol, pumatol ka sa isang lalaking malayo ang edad sa'yo. Baka pamilyado na yung Henry na yan, ha? Ma, wala akong asawa si Henry kaya huwag niyo siyang pinag-iisipan ng masama. At walang kaso sa akin kahit mas matanda pa siya sa akin. Anong walang kaso? Hindi mo na kami binigyan ng kahihiyan ng mama mo. Hindi mo na ginalang ang sarili mo. Saan ba kami nagkulang, anak? Binigay naman namin sa'yo lahat, ah. Lalo na ako. Kung ano nga yung hilingin mo kahit mahal, ginagawa ko ng paraan, di ba? Oo, may pagkukulang ako kasi minsan nyo lang ako makasama. Pero hindi pa rin sapat na dahilan yun para magrebelde ka ng ganyan. Tama ang papa mo, nak. Tsaka pihado kung ano-anong sinasabi sa'yo ng lalaking yun laban sa amin. Dahil hindi mo naman maiisip ang mga bagay na yan kung hindi tinanim sa utak mo. Ma, may sarili na po akong pag-iisip. Lahat ng mga sinabi ko galing mismo sa akin dahil ako mismo ang nakaranas nun. Pues mali ang pagkakaintindi mo sa mga nangyayari sa paligid mo, Carol. Hindi mo alam ang hirap namin ng mama mo para sa inyo ng mga kapatid mo. Sabay mamasamain mo lang pala lahat. Hindi ka pala makukontento at kami pa talaga yung sinisisi mo. Hindi naman ata makatarungan yun, Carol. Bakit kami ang sinisisi mo sa pagiging mahina mo, makitid ang pag-iisip at abusado sa pribilehiyo? Kayo ang makitid ang utak pa kasi hindi niyo ako naiintindihan. Alam mo mabuti pa, sumama ka na sa amin. Ayoko! Ha? Halika na, uuwi na tayo. Ma, ayoko nga! Oh, Henry! Henry! sige, tawagin mo pa yung magaling mo boyfriend. Pag-umpugin ko pa kayong dalawa. Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Kasi bata ka pa. Kami pa rin ang mga magulang mo, kaya kami pa rin ang dapat masunod. Kaya halika na. Alas, halika na dito. Tony, hindi ko mapigilang sisihin ang aking sarili dahil sa nangyari sa anak naming si Carol. Naging mabuting ina naman ang asawa ko. Pero iba pa rin talaga kapag lumaking may ama sa loob ng tahanan ng mga anak namin. Dapat ay may otoridad silang kinatatakutan. Tatako ang kanilang magiging basihan sa pagpili ng lalaki na kanilang makakarelasyon. Pero dahil nasa malayo ako, hindi ko sila naturuan pagdating sa mga lalaking maaring kunin ang kanilang tiwala. Tony, pinilit namin si Carol na tapusin na ang pakikipag-ugnayan doon kay Henry. Kaya lang, hindi ko na mababantayan si Carol dahil kinailangan ko na rin bumalik sa ibang bansa. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan, nakatanggap ako ng balita mula kay Rebecca na hindi pa rin pala tuluyang pinutol ni Carol ang pakikipagrelasyon niya kay Henry. Dahilan para magalit ako sa aming anak. Sakto naman, patapos na noon ang kontrata ko. Kaya nagdesisyon na akong umuwi sa Pilipinas. Sinusubukan mo talaga ang pasensya namin, Carol, ha? Baliwala na lang ba kami sa'yo ng mama mo, ha? Di ba, kabilin-bilin na namin na layuan mo yung lalaking yun, pero anong ginawa mo? Nakikipagkita ka pa rin sa kanya. Kasi mahal ko si Henry pa.
Nagmamahalan ho kami. Ano mahal? Anong nagmamahalan pinagsasabi mo? Carol naman, huwag ka namang maging pasaway. Wala naman kaming hinangad ng papa mo kundi yung mapabuti ka. Ni minsan hindi namin ginusto na malagay ka sa kapahamakan. Hindi naman ho masamang tao si Henry May. Kung hindi siya masamang tao, bakit hindi niya magawang iharap ang pagmumukha niya sa amin ng mama mo? Bakit hindi niya kami kausapin at patunayan niya na mabuti ang intensyon niya sa'yo? Kasi nga hindi malinis ang intensyon niya sa'yo. Gumising ka nga, Carol. Inuuto ka lang ng lalaking yun. Kahit ano pang sabihin niyo pa, kahit ano pang paninira niyo kay Henry, hindi ako makikinig sa inyo. Mga magulang mo kami, Nak. Kami dapat ang pakinggan mo. Oo nga, mga magulang ko nga kayo. Pero hindi niyo naman ako naiintindihan eh. Saka hindi niyo naiisip na kasalanan niyo rin naman kung bakit ako nagkaganito eh. Mas madali sa inyo na magalit sa iba kaysa magalit sa mga sarili ninyo. Anak, nasasabi mo lang yan kasi masama ang loob mo sa amin ng mama mo. Masama ang loob mo na pinaghiwalay namin kayo ng lalaking yun. Pwes, para matigil na yung kalokohan mo, hindi na ako babalik sa ibang bansa. Dito na ako titira para mas mapantayan kita. Ano pa? Hindi ba't magandang balita yun? Ang tagal mong nirereklamo yung pagtatrabaho ko sa malayo eh. O edi ayan, nagawa ko na ng paraan. Hindi na ako aalis. Permanente na ako dito sa Pinas. Kaya sinasabi ko sa iyo, Carol, ha? Hindi na uubra yung mga kalokohan mo. Hihiwalayan mo si Henry o siya ang kakausapin ko ng masinsinan para iwanan ka. Huwag niyo pong gagawin yun. Huwag niyo po kami pag-iwalayin ni Henry. Kailangan ko po siya pa. Kailangan ko si Henry. Oh, nandito naman kami ng mama mo ha. Pati yung mga kapatid mo. Ano naman nakakailanganin mo sa kanya na hindi namin maibibigay? Ma, hindi niyo ako naiintindihan. Ano ba kasing ibig mong sabihin, Nak? Kailangan ko si Henry kasi... Kasi ano? Kasi buntis ako. Ano sabi mo? Buntis po ako pa. Si Henry po yung ama. Sabihin mong nagbibiro ka lang, Carol. Ma, hindi po. Hindi ako nagbibiro. Totoo yung sinabi ko. Magkakaanak na kami ni Henry. Bakit ka nagpabuntis sa lalaking yon? Sinira mo kinabukasan mo, Carol! Nagmamahalan po kami pa! Manahimik ka! Carol, anak, ayos ka lang ba? Sinampal niyo ko? Kaya niyo na ako saktan ngayon, ha? Pa? Dahil sumusobra ka na! Sinayang mo yung mga taong tiniis ko sa ibang bansa. Ang gusto lang naman namin makapagtapos ka ng pag-aaral. Pero inuna mo pang lumandi. Hindi mo naisip yung mararamdaman namin ng mama mo. Napakamakasarili mo, Carol! Napakamakasarili mo! Marco, huminahon ka. Huminahon ka lang. Baka masaktan mo si Carol. Buntis ang anak mo. Huwag mo na ko ulit-ulitin yung pagbanggit na buntis siya. Ayoko na. Pagod na ako. Pagod na ako. Saan ka pupunta? Ewan, bahala na. Basta gusto kong lumayo sa inyo. Puro kayo pahirap. Puro kayo pasakit. Ah! Tony, para kaming pinagsakluban ng langit at lupa ni Rebecca nang malaman naming nagdadalang tao si Carol. Alam ko na biyaya ang mga sanggol at dapat masaya kami na malamang magkakaapo na kami ng asawa ko. Subalit yun na yata ang pinakamalungkot na balita na nalaman ko. Para akong mababaliw sa sobrang galit at hinagpis sa sinapit ng anak ko. Kasi marami akong pangarap para sa kanya. Gusto ko siyang makapagtapos ng kolehiyo. Gusto ko magkaroon siya ng magandang trabaho para magagawa niyang bilhin ang lahat ng kanyang naisin. Gusto ko na makapunta siya sa iba't ibang bansa at maranasan kung gaano kasaya mabuhay. Gusto kong sulitin niya ang kanyang kabataan.
Pero hindi na yun mangyayari dahil meron na siyang malaking responsibilidad. Tony, nasundan pa ang mga pagsubok sa aming pamilya. Pinilit kasi ni Carol na sumama kay Henry. Hindi ko naman pwedeng igapos at ikulong ang anak ko sa kwarto para lamang hindi siya makaalis. Isang araw ay nagising na lang kami ni Rebecca na wala na sa bahay si Carol. Pinuntahan namin ang apartment ni Henry pero wala rin kaming naabutan. Nag-text lang si Carol sa amin at sinabing nasa mabuti siyang kalagayan. Nais lang daw nila ni Henry na lumayo muna para ayusin ang kanilang binubuong pamilya. Pero makalipas ang ilang buwan, muli rin bumalik sa puder namin si Carol. Luhaan siya habang ikinukwento na naghiwalay na raw sila ni Henry dahil babaero ito at nananakit. Buong puso naming tinanggap ni Carol buong puso naming tinanggap si Carol at inalagaan namin siya hanggang sa sumapit na ang kabuwanan niya. Labis na pangamba ang naramdaman ko para sa kaligtasan ng anak namin sakaling manganak na siya. Ngunit nanalig kami na hindi siya pababayaan ng Diyos at gagawin namin ang lahat para maipadama kay Carol na hindi siya nag-iisa. Carol, anak. Ayos ka lang ba? Kanina ko pa napapansin, parang hinihingal ka. Magpahinga ka na nga muna, huwag kang palakad-lakad. Ayos lang ho ko pa. Saka, kailangan ko nga ho maglakad-lakad eh. Yun kasi yung sabi ng doktor para mapabilis daw yung pagle-labor ko. Maupo ka nga muna, nag-aalala ako sa'yo eh. Sige ho pa. Si mama ho, nasan ho ba? Lumabas lang, pupunta raw sa grocery, may bibilin. Ah, ganun ho ba? Pa, sorry po ha. Sorry saan? Kasi naging matigas ho ang ulo ko. Hindi ako sumunod sa inyo ni mama nun. Naging ma-pride ako at makasarili. Sarili ko lang ho yung pinakikinggan ko kaya nangyari sa akin ang bagay na to. Ayan, napahamak ako ngayon. Akala ko ho kasi iba si Henry. Siguro nga nabilog niya yung ulo ko kasi sobrang hina ako nun eh. Naisip ko na tama lahat ng mga sinabi niya. Lalo na yung paninira niya sa inyo para magalit ako ng husto sa inyo ni Mama. Pinagpalit ko yung pamilya natin sa kanya. Kasi pinaniwala niya akong ligtas ako kapag kapiling ko siya eh. Pero pa nagkamali ako. Kaya nagsisisi na ako sa mga kasalanan ko sa inyo ni Mama. Sana mapatawad niyo rin po ako. Matagal ka na namin pinatawad ng mama mo, nak. Saka kami rin naman may pagkakasala. May pagkukulang din kami sa inyong magkakapatid, lalo na ako. Wala kayong kinamulatang gabay ng isang ama dahil nasa malayo ako. Mabala ako sa pagtatrabaho kasi ang nasa isip ko noon yung tungkulin ko bilang padre de pamilya. Gusto ko kayong bigyan ng magandang buhay kaya pinili kong lumayo. Pero kinain ako ng hangarin kong yon at nakalimutan ko na kayo. Sinabihan na ako noon ng mama nyo na baka isang araw magulat na lang ako na tuluyan ng lumayo ang loob nyo sa akin. Pero ang totoo, unti-unti nang nangyayari yon. Hindi ko na nga lang talaga kinaya nitong nalaman ko yung nangyari sa iyo, anak. Kaya nga, nakapagdesisyon na ako na umuwi na rito sa Pilipinas para magkasama-sama na tayo.
Sorry po ulit pa. At pangako ko po, babawi po ako kapag naipanganak ko na yung baby ko. Tatapusin ko po yung pag-aaral ko kasi alam ko na pangarap niyo yun para sa amin. Oo, anak. Sige lang. Saka nandito naman kami ng mama mo para gabayan ka at tulungan ka sa pag-aalaga mo dyan sa baby mo. Maraming salamat po pa. Andito na ako. Ay, grabe. Sobrang daming namimili kanina. Ang haba ng pila. Mas matagal pa yata ang ginugol ko doon kaysa sa pag-iikot. O siya, mabuti dumating ka na. Ano ba yung mga pinamili mo? Yung mga kulang lang sa cabinet natin. Yung mga pampalasa, saka sangkap sa ulam na lulutuin ko mamaya. Yung paborito at request ni Carol. Wow, ma, magluluto po kayo ng tinolang manok? Oo, nak. Para makahigop ka ng sabaw. Eh, maganda sa buntis yun. Pamparami na rin ng gatas. Salamat po, ma. Aray ko. Oy, bakit anak? Anong problema? Pa, lalo hong sumasakit yung tiyan ko eh. Ha? Paano masakit, nak? Kailangan na ba nating pumunta sa ospital? Sa tingin ko, manganganak na ho yata ako. Diyos ko, tingnan mo mukhang pumutok na yung panubigan mo, nak. Buti pa dadalhin ka na namin ng papa mo sa ospital. Marco, halika na. Umalis na tayo. Oo, sige, sandali lang anak ha. Pupunta na tayo ng ospital. Kumapit ka lang. Dali. Rebecca, lumabas na yung doktor. Doc, kumusta ho yung anak namin? Kumusta yung baby niya? Mami, Daddy, maayos ho ang lagay ng baby. Ligtas ho na naipanganak ang apo ninyo. Buti naman kung ganun. Salamat ho, Doc. Pero, wag ho kayong mabibigla. Bakit ho? Hindi po kasi kinaya ni Carol. Ano? Ano ibig niyo sabihin? Nagkaroon ho ng komplikasyon ng panganganak niya. Hemorrhage po o sobrang pagdurugo. Mabilis ho ang pangyayari. Ginawa namin ang lahat pero ayun ho, hindi na ho kinaya ni Carol. Bumigay din po ang puso niya. I'm so sorry, Mommy, Daddy. Dok, sabihin yung nagsisinungaling lang kayo. Hindi ho patay ang anak namin. Buhay ho si Carol, Dok, di ba? Buhay ho yung anak namin. Pasensya na ho. Nakikiramay ho ako. Dok, hindi. Marco, yung anak natin. Yung anak ko. Diyos ko, bakit? Tony, hindi ko akalaing mararanasan ko ang mawala ng isang anak. Akala ko talaga pati ako mamamatay na rin sa sobrang lungkot. Sa totoo lang, halos 2 araw pa muna ang lumipas bago ako unti-unting nanumbalik sa aking sarili. Pilit kaming nagpakatatag kahit na nangihina na kami noong mga panahon na yun. Dahil bukod sa may 2 pa kaming anak, merong bagong miyembro ang aming pamilya. Isang sanggol na walang kamalay-malay na ulila na siya sa ina. Sabi nila pinakamahirap na bahagi kapag namatayan tayo ng mahal sa buhay
ay yung pagkatapos ng libing. Yun kasi ang eksaktong naranasan namin ng aking pamilya. Ramdam na ramdam namin ang pangungulila kay Carol. Pero wala na kaming panahon magluksa dahil may naiwan pa siyang anak sa amin. Nangako kami sa harap ng puntod ni Carol na aalagaan naming mabuti ang anak niya at pilit na bibigyan ng magandang kinabukasan. Ano ba problema mo? Bakit ka umiiyak? Tahan na. Tama na ang iyak, gusto mo kargahin kita? Sige. Kakargahin na lang kita. Tahan na po. Tahan na. Nasaan na ba to si Rebecca? Sabi niya sandali lang daw siya sa palengke. Anong oras na, Anong oras na, Marco, nandito na ako. Uy, mabuti naman. Dumating ka na. Oo nahirapan kasi akong sumakay. Wala masyadong jeep, kaya natagalan akong makauwi. Saka, bakit umiiyak yung apo natin? Ewan ko nga bigla na lang umiyak tapos ayaw nang tumahan. Baka naman gutom. Ha? Anong tanghali na rin, di ba sabi ko padedehin mo siya pag ganitong oras na? Malamang kaya umiiyak yung apo natin kasi nga nagugutom. Hindi ko naman kasi alam. Anong hindi mo alam? Di rin naman makakapagsalita yung sanggol. Saka bakit hindi mo alam? Para namang di tayo nagkaanak ng 3. Siguro nakalimutan ko na. Ang tagal na rin kasing panahon na lumipas. Oo nga, pero... wala Para ulit tayong nagkaanak. Timplahan ko muna ng gatas si baby tapos padedehin mo na. Sandali lang, ha? Sige. Bakit ka naman umiiyak dyan? Pasensya ka na Hindi ko lang mapigilan Bakit nga? May nangyari ba? Wala naman, pero naisip ko lang paano pag lumaki na ang apo natin. At nahanapin niya na yung mama niya. Paano natin sasabihin sa kanya na iniwan na tayo ni Carol? Ewan ko, pero matagal pa naman yun, Marco. Oo nga Kaso, mabilis lang ang mga araw. Sasabihin natin yung totoo. Sa ganun talaga Maaga siyang iniwan ng mama niya. Iniwan din tayo ng anak natin. Naisip ko lang kung ano magiging buhay natin kung sakaling hindi tayo iniwan ni Carol. Kung buhay lang sana ang anak natin, siguro mas masaya tayo ngayon. Hindi yung ganito na sa tuwing nakikita ko ang anak niya, naaalala ko ang anak natin. Kuhang-kuha kasi ng apo natin ang mga mata at labi ni Carol. Kaya ako rin naman. Sa tuwing tinitingnan ko siya naaalala ko ang anak natin. Nalulungkot din ako pero kailangan natin magpakatatag. May 2 pa tayong mga anak na kailangan ng mga magulang nila. Tapos ito nga, may apo tayo na kailangan tayo, Marco. Kaya kailangan nating magpakatatag. Sigurado ako na kung nakikita at naririnig lang tayo ngayon ni Carol hindi niya gugustuhin panghinaan tayo ng loob. Ang hirap lang talagang mawalan ng anak. Parang kasama niyang nilibing ang kalahati ng puso. Nahihirapan din ako. Araw-araw kong namimiss si Carol. Pero wala Baka ganun talaga ang kapalaran niya. Siguro, magpasalamat na lang din tayo kasi iniwanan niya tayo ng buhay na alaala sa katauhan ng anak niya. Kaya huwag ka nang umiyak dyan, Marco. Sinasabayan mo pa yung apo natin Dahan-dahan lang. Pangako, hindi ka namin pababayaan ng lola mo.
Nandito lang kami sa tabi mo para alagaan ka, gabayan, at bigyan ng mabuting kinabukasan. Mahal na mahal ka namin, Apo. Andito lang kami ng lola mo. Tony, para kaming nagkaanak ulit ni Rebecca ng mga panahon na yon. Masasabi ko na nanibago ako ng husto pero sa tulong ng aking asawa ay kinakaya namin ang pagtataguyod sa aming pamilya. Doon na rin ako sumugal sa pagtatayo ng negosyo na siyang pinagkukunan namin ng aming panggastos sa araw-araw. Hindi ako maaaring magpahinga. Lalo na at mahabang panahon pa ang kailangan kong gugulin sa paghahanap buhay. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ko na palalakihin namin ang anak ni Carol na puno ng pagmamahal at hindi kulang sa gabay ng mga magulang. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Marco. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.